إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. وقال في محكم آياته وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Naway ang kapayapaan at pagpapala ay sumakanyang propeta na si Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, inaanyayahan namin ang bawat isa, higit na ang aming sarili, na magkaroon ng takot o pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagkakaroon ng takot o pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tanging daan upang matatamasa natin ang tagumpay dito sa mundo at higit na sa araw ng paghuhukom. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. O kayong mga naniniwala o di kaya nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, magkaroon kayo ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Haqqa tuqatih, ng tunay na pagkatakot sa Kanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. At huwag niyong hayaan na kayo'y datnan ng kamatayan, liban na lamang kayo ay mga Muslim. Liban na lamang kayo ay naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa maikling oras pong ito, biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ating pong tatalakayin ang isa sa pinakamahalagang paksa na nararapat alamin ng bawat Muslim. Ito ang tinatawag na ash-shahada anna Muhammadan Rasulullah. Shahada anna Muhammadan Rasulullah. Ang pagsasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil bilang mga Muslim, isa sa mga haligi ng iman o di kaya sa haligi ng ating paniniwala ang tinatawag na ash-shahadatain. Ang tinatawag na ash-shahadatain, ang ibig sabihin ang pagsasaksi, unang-una, na walang Diyos na karapat dapat sambahin, liban na lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangalawa ay ang pagsasaksi na si Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay ang sugo at alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang kahulugan ng tinatawag na pagsasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kahuli-hulihang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Binanggit sa atin ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala
ang kahulugan ng tinatawag na shahada anna Muhammadan Rasulullah, pagsasaksi na si Muhammad, Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badallah illa bima syara'. Binanggit sa atin ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ang kahulugan, ang meaning ng shahada, testimony that Muhammadun sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Unang binanggit ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ta'atuhu fima amar. Ang unang kahulugan, the first meaning of the testimony that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala is ta'atuhu fima amar. To obey him sallallahu alaihi wasallam in everything that he has commanded us. Ang pagsunod sa anumang bagay na inuutos sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kapag ikay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kahuli-hulihang sugo ng Allah, nararapat sa iyo na sundin anuman ang mga bagay na ipinag-uutos ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa malapit nitong kahulugan, kung ano man ang ipinadala sa inyo ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay tanggapin ninyo mula sa kanya. Ibig sabihin, nararapat na sundin natin, paniwalaan natin, kunin natin ang anumang mga bagay na inihatid sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ibinalita sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pinag-uutos sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiquhu fima akhbar. Ang pangalawa ay tasdiquhu fima akhbar. To believe in everything that he has informed us. Nararapat sa atin na paniwalaan anuman ang mga bagay na binanggit sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng mga kwento ng mga nauna sa atin, mga nasyon na mas nauna sa atin, mga propeta ng Islam, mula kay Nuh, kay Ibrahim, kay Musa, at ang mga ibang propeta, at ang mga kwento ng mga nasyon na mas nauna sa atin. Kung ano ang lahat ng binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at ito ay naaayon sa hadith na sahih, nararapat na tanggapin natin o di kaya paniwalaan natin mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Gayon din, nararapat natin paniwalaan ang mga ikwinento sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mangyayari sa kabilang buhay. O di kaya mangyayari in the future, tulad ng mga alama, tulad ng mga signs ng Day of Judgment, ng araw ng Kiyama, nararapat natin na paniwalaan ito ay mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Gayon din ang mangyayari sa kabilang buhay. Ang pagtatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagbibigay ng mga kabutihan sa mga taong gumawa ng kabutihan dito sa mundo, ang pagbibigay ng anumang kasamaan sa mga taong hindi sumunod sa anumang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din kung anong ikwinento sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mangyayari sa loob ng paraiso. Gayon din kung ano ang mangyayari sa loob ng impyerno. Ang lahat ng binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nararapat na paniwalaan ng nagsasabi na siya ay sumasaksi na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kahuli-hulihang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. To avoid all the things that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has forbade us. May mga bagay na ipinagbabawal sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Nararapat na layuan natin. Layuan natin ang mga bagay na ipinagbabawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil alamin natin, ang mga bagay na ipinag-uutos ng propeta
at mga bagay na ipinagbabawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay mula sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagsasalita mula sa kanyang sarili, bagkus ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng ipinag-uutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay mula kay Allah. Ang lahat ng ipinagbabawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam, gayon din ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng aya na ating nabanggit, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. At kung anuman ang mga bagay na ipinagbabawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nararapat na layuan natin ang mga bagay na ito. وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. At hindi natin sasambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala liban na lamang kung ano ang itinakda ng propeta sallallahu alaihi wasallam, and not to worship Allah subhanahu wa ta'ala except in the way that He has legislated. Kung ano man ang bagay na itinuro sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam patungkol sa ating mga ibada, patungkol sa ating pagwudu, patungkol sa pagsasala, patungkol sa pag-aayuno, patungkol sa pag-umrah, patungkol sa pag-hajj, patungkol sa mga bagay na ibada o di kaya pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, nararapat na ang pagkunan natin ng kaalaman o di kaya basehan ay ang propeta sallallahu alaihi wasallam. At hindi natin sasambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi na ito ipinag-uutos o di kaya naiulat mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang gagawin lamang natin ay yung mga bagay na inutos o di kaya at itinuro sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil dito, nararapat sa inyo ang maniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at maniwala sa propeta sallallahu alaihi wasallam at maniwala sa liwanag, sa nur na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng mga ulama, ito ang Quran. Nararapat sa atin na paniwalaan ng Allah, paniwalaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam at paniwalaan ang Quran na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan. Dahil dito ay magiging kompleto ang iman o di kaya paniniwala ng bawat isa sa atin. Gayon din, mula sa mga ma'na o di kaya kahulugan ng tinatawag na shahada anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ito ang paniniwala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kahuli-hulihang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nang sugo o di kaya propeta ang darating pagkatapos ng propeta sallallahu alaihi wasallam. He is the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala stated, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi ama ng sino man sa inyong mga kalalakihan, bagkos siya ay propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa khataman nabiyyin, at ang kahuli-hulihang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din, mula sa kahulugan, sa ma'na ng shahada, anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bi anna hadyahu akmalu hadyin wa shari'atahu akmalu shari'atin. Ang paniniwala, we must believe that the guidance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is a complete guidance. And the Sharia and the rulings that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has told us is the complete Sharia. Ang mga bagay nararapat na paniwalaan natin na ang gabay na dinala ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay ang kompletong gabay sa sangkatauhan. Hindi na nararapat na dagdagan o di kaya bawasan. Ang lahat ng gabay na itinuro, guidance na itinuro sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay kompleto na. Ito ay kompleto na. Gayon din ang Sharia
ang mga rulings na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay kompleto na at hindi na nararapat dagdagan o di kaya bawasan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Sa araw na ito, sa araw ng Arafah, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Kinompleto ko na sa inyo ang inyong relihiyon." Ibig sabihin, pag kompleto na, hindi na maaaring dagdagan o di kaya hindi na maaaring bawasan. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Gayon din, kinompleto rin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga biyaya na kailangan natin dito sa mundo. Wa raditu lakumul Islam dina. At ako'y nalulugod na, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na piliin ang Islam bilang inyong mga relihiyon. Pinili sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang magiging ating relihiyon ay ang Islam. Kaya, tulad ng ating binanggit, ito ay kompleto na para sa sangkatauhan. Gayon din, mula sa ma'na, kahulugan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kahuli-hulihang sugo ng Allah, al-iqtida'u bihi. Nararapat na sundin natin ang gawing nating halimbawa ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa ating buhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan na mayroon para sa inyong mga sangkatauhan na isang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang isang mahusay na halimbawa para sa inyo. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay mahusay na halimbawa para sa atin. Bilang mga Muslim, ang pagsunod sa gawain ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung paano makikisalamuha ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung paano magsalita ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung paano siya pagsalamuha, makipagmuamala sa mga kanyang mga sahaba, ito ay nararapat na sundin natin. At ang mga adab, ang mga akhlak ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nararapat nating sundin. Dahil siya ay isang halimbawa para sa sangkatauhan. Ngayon din, mula sa iman, mula sa ma'na ng shahada, anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbatuhu. Ang nararapat na mahalin natin ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Paano ang pagmamahal sa Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sa pagsunod sa kanya. Sa pamamagitan ng pagsunod sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Kul in kuntum tuhibbuna Allah." Kung tunay na mahal ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung tunay na nalulugod kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, sundin niyo ako. Sunurin ninyo kung ano man ang mga bagay na ipinag-uutos ko, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sunurin natin kung ano ang pinag-uutos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at layuan ninyo ang mga bagay na ipinagbabawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito, dahil sa pagsunod natin sa kagustuhan ng Allah at paglayo natin sa mga bagay na ipinagbabawal ng Allah, yuhibbukumullah, ay mamahalin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang yun, wa yaghfir lakum dhunubakum, at papatawarin pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga kasalanan. Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ang nagpapatawad ng mga kasalanan ng kanyang mga alipin, at gayon din siya ay mahabagin sa kanyang mga alipin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, mga minamahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay ilan lamang sa mga kahulugan ng tinatawag na pagsasaksi, testimony, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kahuli-hulihang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, mula sa mga puntos na nararapat nating alamin, anumang mga bagay na ipinagbabawal ng Propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nararapat natin itong layuan. Lalong-lalo na ang mga bagay na hindi na ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya hindi na kasama sa tinatawag na ibada na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga bagay na ginagawa ng tao o di kaya inimbento ng tao at ito ay inilagay niya o sinabi niya na ito ay kasama sa ibada o di kaya pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na walang basehan mula sa Quran at sa sunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil may mga taong nagsasabi sila ay mahal nila ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, ngunit ang kanilang gawain ay taliwas sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At sila ay gumagawa pa ng mga panibagong mga ibada na hindi na itinuro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Gayon din hindi na itinuro ng mga sahaba na mga kasamahan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Gayon din ng mga tabi'in wa atba'ut tabi'in. Ito ay mga bagay na hindi na itinuro. Ngunit may mga taong gumagawa pa rin ng mga bagay na sinasabi nila ito ay kasama sa relihiyong Islam. Naalamin natin, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na mula kay Aisha radhiyallahu anha, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Kung sino man ang gumawa ng mga gawaing bagay na hindi na ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa bagay na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa rad. Ito ay hindi tatanggapin sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا الله يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة وانفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر.